Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong topic natin para sa mga supporters ni BP Inday Sara. Bad news para sa mga gustong mag-impeach sa kanya. Pwede palang mabasura ang impeachment case ni BP Sara. So paano? Ito, may magandang paliwanag ni Attorney Romulo Macalintal, isang batikang election lawyer. In-interview siya ng DWIZ at napaka liwanag yung kanyang paliwanag. So ito, pakinggan natin at mamaya magbigay tayo ng dagdag na reaksyon. Tayo pipinalan na makakausap ang isa na rin sa mga sulti natin, veteran election lawyer, si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romulo, good morning. Johnny Bañez, Jopel Pereño po, DWIC, Hello Channel 23. Attorney. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga nagpapanood at nagpapakinig. Alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Attorney Romulo? Well, yan ay depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay nito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Attorney Romulo, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito, ang akala po namin, ako in particular, Kuya Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi. Ganun, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay. So hindi automatic na hahawakan ng 20th Congress. So si Congressman Erwin Tulfo, paliwanag niya na hindi siya pumirma para hindi daw mabahiran yung kanyang credibility pag magiging senator judge siya. So, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Macalintal. Hindi pala automatic. Okay, but si Presidente Sara Duterte, Opo. dapat aksyonan at tapusin ang kasalukuyang Senado. Ngayon. Matapos ang kasalukuyang 19 Congress. Nasa 19 Congress sila Opo. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Ang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi meron mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakatimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. Nagwawakas. Sa 19 Congress, tapos sila doon. Tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yun. Na as if it was just presented for the first time. So, para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yun, sasabihin, bago lang ito. So, pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1 year prohibition. Kaya yun ay medyo
delikado kung kahihintay nila. At yung rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung ano mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako tatanungin kung gusto na ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi mo pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulation. Na panibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication dyan, kaya mga 10 days, sa official gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos dyan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And So, then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan. Kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na, kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na yan pa rin ang kasong andun, para bang panibagong kaso yan, para refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Atty. Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila matapos sa Back to Congress. zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Back to zero. Pero kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na ihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema. Kaya so isamaris ko yung paliwanag ni Attorney Macalintal, mayroong rules sa Senate na nagsasabi lahat ng nakabinbin na matters magtatapos at the end of their term. So, sa 20th Congress, pwedeng talakayin ng mga bagong senador, kailang i-consider na bagong kaso. Kung bagong kaso yan, papasok na yung rule na hindi ka pwedeng ma-filean ng impeachment within 1 year. 2025 pa rin sa ano. So, yun po ang paliwanag na. At mayroon ng mga desisyon ng Korte Suprema. 2 desisyon yung binanggit ni Attorney Macalintal na nagpapatunay na hindi na talaga pwede. So, sana nga magkatotoo itong assessment ni Attorney Macalintal. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyo at itinutulong natin ang ating income, pagtulong sa Talandig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapatayo sila ng bagong bahay or ma-repair ang kanilang lumang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa panonood, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads.